Hello, good evening everyone. Welcome to my YouTube channel, Pinoy Mavericks. This is G2 and ang guest po natin ngayon is isang perfume designer. Let's all welcome Sir Jeffrey Jacinto. Hello, good evening. Kamusta? Okay lang, Sir Jeff. Kamusta? Okay naman. Off na ngayon. Okay, so Jeff, bago mo ikwento yung linya mo sa pabango, can you tell us konting background lang muna sa buhay mo? Ayun, bago ako magtrabaho sa banda rin. Okay, bago na yung banda ko, bago na ako nagtatrabaho. Ayun, then after nun, iba-iba na rin ako trabaho, like real estate, nag-credit, kumbaga, nag-collector din ako, then TL, then I'm branch coordinator, encoder. So, Sir Jeff, balikan muna natin yung buhay mo sa banda. Kamusta naman ang buhay banda sa Pilipinas during that time? Ayun, before kasi parang nung bata pa ako, parang katuwaan din yung pagbabanda. Then sooner or later, habang tumatagal kayo, syempre, gusto rin ng mga kabanda mo na talagang kita kayo. Pero at the same time, gusto mo rin yung ginagawa mo. Medyo doon tayo, kumbaga, nag-enjoy dati. Pero ngayon kasi, since yun nga, nagkaroon na rin ng ibang opportunity, nag-stop na rin ako sa pagbabanda. So itong banda na to dati, full time mo ba ito noon? Nasa parang trabaho talaga? Hindi. Parang hobby ko na rin eh. Kumbaga, parang yun na yung routine ko eh. So mga gano'ng kakatagal nagbanda nito, Jeff? 2003, 2004 until 2009. Ganun, or 2010 or 11, mga something like that. Kasi yung huli namin natugtugan dito pa sa Antipolo, may bagong bar pa rito. Parang hindi nababanggitin. Yan, yung bago pa lang sila. Pioneer kami nun eh. Pero di ba, Sir Jeff, pag banda ka sa Pilipinas, normally ang goal talaga is mag-abroad eh. Ikaw ba, hindi mo ba naisip na mag-abroad as a band? May times, yung first band ko yata yun, try kami mag-upload. Fortunately, hindi pinalat time din. So, talaga yung mga kasabay namin, ahead namin, talagang professional na yung program nila eh. Pero one time lang ginawa eh, hindi na nasundan. Pero, gusto ko siyang gawin. Yeah, because you're enjoying, di ba? Oo. Okay. So, kailan mo naman nalaman na this is it? Ayoko na muna magbanda. Siguro yung time na nagkakaroon ako ng ibang opportunities sa trabaho na medyo, kumbaga, mas level up na eh. Talagang mawawalan ka na talaga sa time. So yun, unti-unti siya nawawala, pero bumabalik pa rin tayo, pamitan sa unti pagkakataon. Parang gano'n nila, parang 1-2 na lang, yan po eh. Unlike before talagang pinupush ko magkaroon kami ng gig. Kasi, siyempre, kabataan, pag may gig ka, then, mga ganon, happening. Talagang katuwaan. Kumbaga, relax ka rin habang. So, sa ngayon, nagbabanda ka pa rin, pero pag may time na lang talaga? Wala akong exact na kabanda, pero yung mga dating kaibigan na banda, ayun, minsan tumatama na ako para manood, mga ganon. Or pag may pagkakataon mag-jam, nag-jam din. Pero bihira na eh, sobrang bihira na. So, after ng banda, ano na yung napasukan mo naman? Most sa mga sales eh. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, pag nagkaroon tayo ng opportunity, yun nga, tulad yan, nagkaroon, 5 yata ako naging self-employed business, yung ginawa ko before. Same time, agent ako na real estate, nag-put-up din ako ng business na food cart. Then, ayun, bumalik ako sa pagtrabaho, siguro mga 2018. As a credit advisor at a collector na ako. So, simula nun, parang lahat ng things related, nawala eh. Kasi iba-iba talaga na pasukan ko, hindi na siya sales eh. So, naging TL ako sa mga project base, sa mga event.
then coder, then project coordinator. Tapos, naging TL din sa call center, sandali. Then, ayun, balik dito sa company ko na pinapasukan as admin naman, admin assistant. Okay. Pero, di ba, after ng banda, sumunod na ba yung call center or yung iba't ibang sales muna, no? Iba-ibang sales muna yung napasukan ko. Parang dati kasi kung ano yung magandang, siyempre, bata pa. Kita rito. Tayo. Tayo. Yung pagkakataon in-explore mo yung sarili mo kailangan talaga yun. Yun nga lang, syempre, habang tumatagal, maisip ko rin kung na talagang gusto mo. So, paano ba nalaman, Jeff, yung pinaka-turning point na kailangan ko na mag-level up? Siguro yung nagkaroon na rin ako ng opportunity sa ibang company. Hindi talaga yung naging gusto ko. Una, tulad ng real estate. Doon na nagsimula. Bago na real estate, biglang call center din ako, outbound. Parang real estate, I think real estate ulit Parang puro sales na, pero yung mga mino-market mo is talagang medyo mas malalakihan na. Talagang kailangan talagang ipupush mo yung sarili mo parang food cart. So, during this time, talagang pinupush mo na yung sarili mo talaga? Anong una, nag-real estate ako parang hindi ko siya, parang natuwa akong salary yung allowance iba kasi yung allowance nun medyo nagkakaroon na ako ng kumbaga ng focus, pero more on salary pa rin una. Siyempre, iba yung salary. For example, 3 months, kaya yung salary mo kumpara sa mga previous job. At the same time, hawak mo yung oras mo. So talagang, nanibago ko noong una. Pero habang tumatagal, ayun. Ano yung mga bagay na nasabi mo sa sarili mo na kailangan mangyari to in a span of X number of years? Ako kasi talagang gusto ko talaga kapag put up ng kumbaga long-term na yung trabaho, syempre maganda yan. Talagang survive natin ng tao. Pero maganda rin naman i-focus yung trabaho kasi kung magiging maganda naman yung career ko. Sir Jeff, paano mo naman na-discover sa sarili mo na parang mas gusto mag-business kaysa maging empleyado ako? Hindi ko sure pero high school pa lang ako. Nagbebenta-benta na ako kung matatanda ng ibang kaklase ko, mapapandi na to. Merong akong kamag-anak dati, binibigyan ako ng mga parang coloring pen. Pero, ang dami nun. So, high school pa lang ako, nagbebenta na ako sa klase ko. Hindi ko sure kung may makakatanda or may makakaalala nun. Ginagawa ko siya. Then, ayun nga, nung nag-food court ako or real estate, sinabay ko kasi yung food court kasi pagkain. So, nag-run din siya, I think, mga 1 year. Pero nga lang, hindi ko na rin siya maasikaso since meron din ako trabaho. So, parang pinatatauhan ko lang siya that time. So, 1 year tumakbo yung una mong business. And then, kasi nagtatrabaho ka at the same time. After nun, ano na yung nag-put up ka ba uli ng bagong business? Or sunod-sunod na yan, you were an employee? Meron pa akong business noon. Nag-reseller ako ng pabango. May kinukuha ako dati ng pabango. Binibenta ko rin. And nagbenta ako ng mga lotion. Kasi kung ano yung hindi kasi ako nahihiya Hindi ako nahihiya sa tao Siyempre, sa akin kasi mas maganda na yun lotion, benta ako niyan. O mga sabon, nagbenta rin ako. Mga cologne, I think cologne, benta rin ako doon. Ayun, then, na-stop din siya. Parang lang siya, yung time na yung business ko, para mga short term lang. Meron ng pagbenta ngayon, tigil. Siguro after ng ilang buwan, tigil ulit. Hindi siya talaga tuloy-tuloy. Pero sayang kung hindi tuloy-tuloy, Sir Jeff. Yun nga lang. Kaso parang experimental yung ginagawa sa buhay pa rin So baga kung ano yung mabenta, bebenta ko, tapos stop ko ulit, trabaho.
Parang ganon, iba yung cycle na ginagawa ko dati, kumpara ngayon. So, from your previous jobs, from the banda, yung sales, yung call center, ano yung mga skills na na-acquire mo na nagagamit mo pa ngayon? Dami eh. Siguro, di lang skills, siguro experience na rin. Oh yeah, experience rin. Talaga. Iba rin kasi na dati na pag meron kang nagagawa noon. Then, hindi nating yung mga nag-fail. So ito na. 'Di ba? So after nung banda, nung sales, nung call center, paano ka naman na linya sa pag-design ng pabango? Ayun, nang bumalik ko sa trabaho, mga way of 2008, o ganun, 2008. Siyempre, maraming empleyado. So, nag-iisip din ako ng pwedeng ibenta. At the same time, yung time na yun, papautang pa nga ako sa mga trabaho ko eh. Akin katapusan, masasabi ko yung time na yun, okay naman yung sales ko. Ang problema lang, nagkaroon ng pandemic. Yeah. So, tigil talaga. As in, meron ako natira mga perfume nun, talagang na-stock na sa bahay. Ng taon din yata. Doon na ako sa call center. Ayun na, unti-unti na ako pinaperfect na. Okay, so mukha, ito na yung sarili mo na talaga to? Sarili ko na ito. Sarili kong gawa, pag-table, lahat. Paano mo natutunan, Jeff, yung pagtimpla ng pabango? Nung una, tawag ito, since na meron ako mga contact, ako yung kumbaga reseller noon, siyempre, pinagtatanungan ko din sila, patagal naman din. Then, ayun, tinuturo naman din nila sa akin. Then, pinag-aaralan ko talaga. Actually, nung mga first ko yata, ang nangyari, nalugi pa ako eh. Kasi yung ginawa kong pabango, talagang wala. As in, wala siyang effect. Talagang, maiiyak talaga ako nun eh. Siyempre, magkano rin that time. Then, ayun, laban na. Dumaan din ako sa labeling na sumablay yung label niyan, natatanggal. Pero, lugi ulit. Yung mga ganon, meron naman label na dati, tatanggal yung pagkakadikit or yun nga, fade kagad. Once nalagyan ng tubig, fade na kagad. So talagang pagdating sa perfume, talagang marami pag-aaralan. Di basta-basta yung halo ka lang, ito na. Kasi talagang standard procedure talagang gagawin. Pati sa pag-label, kung ano yung mga pwede, kung paano mo siya i-display, paano siya i-stock na bahay, mga ganon, kailangan talaga alam mo eh. So yung pagtitimpla, Jeff, gaano mo katagal inaral to? Matagal din. Mga ilang buwan, yun nga lang din, since meron akong contact pa rin, natuturuan pa rin naman niya ako. Hanggang na talagang wala na. As in wala na nagtutulong sa akin ngayon. Siguro mga taon na rin eh. Mga pinabaw bumalik. 2022, yun, wala na talaga. Ako na lang talaga. Okay. Ano to? Para meron parang laboratorio sa bahay niyo, Jeff? Sa bahay, oo. Nung una, talagang magulo. Talagang puro pabango na yung nakalagay sa bahay. Kaya so, syempre, hindi pwede. Meron na talaga siyang story. Nandun lang yung mga perfume, pati yung mga instrument ko. So, lahat. Pero, di ba, kunyari, may ginagawa, meron kang pino-formulate na pabango. Siyempre, halo-halo na yung amoy. So, paano mo na-distinguish yung ginagawa mo versus doon sa mga nagawa mo na? Kailangan mo rin siyang i-testing sa sarili. Kailangan mo rin siyang, yung ginagawa mo, kailangan mo testing. Kaya minsan, ito ginagawa ko, susubukan ako ron. Papaikotin mo siya, susunod naman, susubukan ko. At the same time, pag meron kasi ako nabibentahan, hindi ko yung feedback. Mahalaga sa akin yung feedback ng tao eh. So, pinaprangka ako. So, okay lang sa'yo kahit magsabi sila ng hindi kagandahan, basta honest feedback. Oo, gusto ko kaya yung mga ganun. Ayoko kasi nung porket magkaibigan, yung positive na sasabihin sa akin eh. Hindi natin ma-improve yung ginagawa natin pagka ganun. Siyempre, meron din tayong bibentahan na internet. What if yung pa'y magsabi?
mga negative sa business ko. Mas maganda na sana yung kaibigan. Since sila muna yung mga bumibili. No? Pero pare, bihira yung ganyan Bihira yung parang yung ikaw mismo yung ginagawa. Tapos, pagka nakakuha ka ng feedback na medyo alanganin, actually, iba nagagalit So, sa'yo, gusto mo yun. Para for improvement, di ba? Kasi kahit sa trabaho, minsan may pag-ano ko straight to the point din ako tao. Gusto ko rin implement sa akin yun. Ayoko na maging detective sa business ko Siyempre, business na. At the same time, yun nga, gusto ko talaga may yun naman, may mga kaibigan naman ako talaga sasabi nila, totoo, sa mga unang ginawa ko. Doon ako nagkaroon ng idea kung paano ko siya pagagandahin or So, ito yung mga tinatawag na alcohol-based, tama ba? Na perfumes? Yun yung mga mga all-based na tinatawag. Meron siyang kumbaga na alcohol. Okay, pero yung mga solutions or hindi ko alam kung anong tawag doon, yung talagang nagpapabango talaga. Syempre, sikretong malupit to. Oo. Meron pa rin. Meron tayo doon. Ang ginawa kasi natin, pagdating sa ganun, hindi ko hindi, kumbaga sa cake, yung ingredients na talagang lahat, hindi ko siya tinipid. Yung ginagawa ko, hindi ko siya tinipid. Kaya nga mapagmamalaki ko talaga na wala talaga siyang water. As in zero siya. Kasi, ang naisip ko lang kasi, kung lalagyan ko siya ng tubig, then what if yung bumili, marunong din palang gumawa ng pabango. Hindi kasi raan ko yun. Pero meron talaga mga pabangong ganun. Nabanggit mo kanina, parang may nabanggit ka ng mga signature perfumes like Cool Water, Bulgari. Paano mo siya ginagaya? Hindi naman siya, tawag dito, kumbaga mga nilang na siya, inspired. But totally talagang parehas. Yun yung sa akin. Kumbaga inspired Pero, soon, ko kasi kumuha yung sarili ko namang tent. Yun na yung pinag-aaralan ko na. Kumbaga yung wala talaga siya doon sa iba. Yung matatawag ko talagang scent ko talaga. Yun naman yung medyo pinag-aaralan ko ngayon. Kumbaga para talaga signature mo, sarili mo talaga. Oo, yun na yung mga susunod yun na yung lalaban. Yeah, normally Sir Jeff, ano yung mga customer mo? Mga, all ages ba to? Or ano yung kadalasan mga customers mo? In 40s. Mga ganun. Meron namang 20s. Kasi mga iba-iba Kaya nga ang ginawa ko, hindi ako akong baga gumawa ng maraming scent. Nag-focus lang ako sa ilan para at least, parang yung kilalang perfume company, diba? Ilan lang yung scent niya Nag-focus sa ganun. Hindi siya nag-focus sa isang dama. So let's say kunyari, yung mga customer mo is mga 20 siguro or mga teenagers. Ano yung ino-offer mo or meron talaga sila specific na hinahanap na sa'yo? Meron, pero minsan wala sa akin. Pero ino-offer ko lang yung medyo pwede pa rin sa kanila. Tulad ng mga Katy Perry Meow. Siguro mga 18 to 30 years old usually nakukuha Pagdating sa mga mid-30s, mga Vanilla Lace, mga Victoria's Secret naman, yung mga hanap. Ganoon naman. So, iba-iba talaga. So, ang ginagawa ko lang din, ino-offer din sa kanila pag meron silang hinahanap na wala sa akin. Pero, siguro after mga 1 to 2 months magdadagdag ako At least mga 1 to 2, then, dalawa sa lalaki, dalawa sa babae. Mahirap ba kunyari, let's say, Cool Water inspired na perfume? Pagka ba may umorder sa'yo, talagang ginagawa mo to bottle per bottle or meron ka na parang isang malaking container na refill ka na ng refill? Meron akong stock. Actually, may stock ako. Bago maubos yung stock ko, magawa na ako. Pero yun nga lang, may times kasi na o-order sila, sakto, wala na. So, kailangan talaga nila mag-try. Pag-prep ko kasi ng mga ng mga perfume at
2 weeks eh. Talagang matagal yung parasyon. Hmm. Meron bang best time na magtimpla? Umaga, tanghali, or gabi? Hindi, isang bagsakan na. Isang bagsakan ng, kumbaga kung, for example, kung day mo, kung gagawa, may schedule yung ginagawa ko. So meron ko talagang laboratory sa bahay niyo, Jeff. Oo. Oo, meron. Maliit lang naman, maliit lang. Okay, so it's just you. Alone ka na talaga. Ikaw na talaga gumagawa lahat. Promoter, formulator, tsaka sales. Oo, ako lahat. Pero sa ano mo ngayon, sa lineup mo ngayon, Jeff, ano yung mga talaga mabibenta sa'yo? Lahat eh. And may ginawa rin ako ng 2020 to 18 pero hindi siya masyado nito. So, tinanggal ko na siya. So, pagka alam ko na medyo mahal pa lang gano'ng bebenta. Pagka ginamit mo siya, Jeff, gaano siya katagal bago mawala? Yung amoy niya, yung fragrance. Matagal po. For example, syempre, magiging bias ako eh pag ako sumagot. Pero for example, yung jacket ko, isperin ko ngayon, pauwi ako sa trabaho. The next day, iamoy pa yung jacket ko eh. Oh, so matagal? Matagal din siya, pero siguro depende rin sa industry mo. Pero ayoko naman kumbaga maging bias. Gusto ko nga sumagot din yung bumibili. Pero syempre, I wouldn't think naman na na magiging bias ka sa product mo. Kasi unang-una, tumatanggap ka nga ng feedback maganda or pangit di ba? It's okay to you So, para sa sarili mo lang, parang dahil sa ganung character ng isang owner, parang napakalayo naman para maging bias ka, di ba? Although, some may think, di ba? Some. So, Jeff, ito yung pagtimpla ng pabango talaga, hindi ka nag-formal schooling like TESDA man lang or sa anong training center. So, talaga ito natutunan mo lang talaga sa mga kinukunan mo na. Oo, naganap ako ng mga gano'n. Wala eh. Lalo na doon kapatid. Okay na sana eh. 2 years yata yun, di ba? Yeah, 2-3 years, mga gano'n. Hindi na kailangan ko pa ko na. So nung pandemic talaga medyo, talaga, lumagapak yung yung sales. Oo. Ang pabenta lang that time, papakain. Okay. So talagang totally na-stop talaga. Hindi na nag-work ka na. Siyempre, medyo naging busy ka rin. Hindi ka rin makapagbenta, Nung nag-TL ako sa call center, so naisip ko, balik yung that time. Tuloy-tuloy na. Up to 2 years na siya sa May or June. So, kunwari sa edad ko na to, nasa 40s na ako, ano yung pwede mong i-offer sa akin? Yung mga Yugo Boss, Cool Water, kasi yun na may mga traditional eh. Isa kasi sa mga talagang aesthetic yung mga traditional kasi even mga bata or mga fourth, third, magagamit. Well, actually, depende nga rin man din sa sa pang-amoy mo Kung talagang trip mo, kahit pang matanda yan, usually, gagamitin mo pa rin Oo, meron nga dun, mid-40 siya ata, or mas higher pa yung age hindi ko na sure. Regular customer ko siya. Kahit Cool Water, Yugo Boss, Bulgari Extreme, ikot-ikot na siya doon. Sa raw niya kasi yung mga may kagad, panchiks daw. Ito. Pero joke lang naman yun, yung sabi ng panchik. Mga nakatuwaan. Okay. Pero, Jeff, ikaw personally, ano yung paborito mo sa mga pabango mo na lineup? Simula, bata ako, high school yata, or mga 18. Cool Water talaga. Cool Water yung pinaka-number 1 sa akin. Pero nung nasubukan ko na yung iba, ito, Gary, pero lahat, okay sa akin. Pero Cool Water talaga. Pang tito yun, Jeff, Papunta pa lang tayo doon joke. Kumbaga, you cater to all ages. Basta mahilig sa babago. Paano pinopromote yung products mo?
Ayan, post lang ako ng post una. Tapos, hindi ka kasi pwedeng mag-focus dun sa may Facebook friend ka. Kasi, ang lagi ko na Facebook friend, for example, 500, for example lang yun Hindi ka dun pwede mag-focus lang. Kailangan mo ilabas or explore mo yung sarili mo. At yun nga yung maganda, kakaroon tayo ng mga reseller pamilya. At hindi man yun talagang araw-araw yung order. Pero meron. Tinanggal ko lang sa market yung online shop. Tinanggal ko lang siya sa sa platform ko. Dati meron ako dati. Kaso ang problema pala, pag nagkaroon ng problema yung pabango mo, wala silang pananagutan. Nagkaroon ng problema twice. Wala silang pananagutan. Between rider and seller pala yung So medyo risky din pala, no? Oo, meron. One time nga, may bumili. Hindi ko siya ma-click sa app. Pero na-receive na nung buyer. So, kinausap ko yung buyer, unikas siya lang niya sa akin. Kasi hindi ko siya marireceive yung pera Oo. Nandun lang siya sa apps Meron ding case na nabasag. Yung pabango. Wala rin talaga. Ang risk, kaya ang ginagawa ko, mga LPC, alam mo, mga meet-up, talagang usually. Yung mga customer ba within the metro, or meron ka ng mga customer outside the metro, like provinces? Meron din one time, labas na siya ng Metro Manila, mga Cavite. Meron din umu-order. Kasi for example, umu-order ka taga para mas mura yung shipping. Kung saan mas paano ba to? Kung saan mas palapit. For example, kapatid ko nagtrabaho sa Ortigas. Doon ko papadala. Parang ganun lang yung sistema. Kumbaga, binibigyan ko na lang other option. Kasi alam ko medyo mahal yung shipping Unless kung maraming kukuhanin sa akin. As much as possible, kung kaya mas malapit, mas maganda. Okay. Minsan nga, ang ginagawa ko, ako na mismo nag-deliver para wala silang fee pag kaya ng time ko. Nice! Ayos yun For example lang mga around Ortigas, mga ganon, o around Cubao, mga pwedeng padaanan. Kasi sa akin talaga, todo pinagkapa ko yung market yung uli. Kailangan mo siya i-promote kailangan talaga makabenta Yeah. Regardless yung kung malaki yung kita o hindi. May times pa nga, nung bago pa lang ako, inahatiin ko sa shipping fee. Uy! Kanyari, Pasig siya, polo ko. Iba yun Sige, hati tayo. Binibigyan mo talaga sila ng kumbaga ng pabor pa rin. Kasi syempre nakakatawa. Ibang lugar na yung kukuha. So, syempre bago pa lang din tayo, ibang pakita natin sumusuporta naman. Bibigyan ko rin mo sila ng kapatid. Which is really good. Normally, Jeff, magkano yung mga pabango mo na binibenta? 200 pa rin. Kahit nag-up ako ng ginagawa ko. Mistake ko pa rin siya sa 200. So ano to? Fix yung parang yung bottle niya, or meron kang mga small, medium, large? Stick talaga siya. Yung bottle ko pa rin. Before, naisip ko na rin na mas premium yung gawin, pero bakit price So kasi medyo afford pa rin ng tao Huwag na dito pa rin tayo sa middle. Hindi siya mahal, hindi rin siya mura. Pwede na rin. Ano ulit yung pangalan ng scents mo, Jeff? Just Makes Sense. Oh, catchy Just Makes Sense. Oo. Ganda. So paano mo naman nakuha yung ganyang pangalan ng yung branding? Naisip ko lang siya Pero nung una, dami kong naisip Dami kong naisip na pangalan. So, isip, then biglang talagang just take it lang kaya. Wala na, tuloy-tuloy na. So, paano siyang baguhin ng una, kaso nakakapag-get na. So, baka ba magulungan. So, baka isipin, reseller pa ako, yung mga ganun. So, talagang steady ko na siya. Okay, so talagang parang out of nowhere,
Eto siya, this is the brand na ano na papatok sa ano, parang babagay sa product ko. That's it. Oo, parang ganun, parang ganun. Affordable, 'di ba? Magkano $200 ulit per bottle? Oo. Ganito siya. Yan, makita mo. Ganyan siya katapos. So in a daily basis, mga gano'n siya katagal uubusin. Let's say araw-araw ka nag-spray. Ito isa pang babae. Ito matagal din. Kaya paligo ng tao. Kasi sa trabaho din namin, ikaw mga regular ko. Oo. Yung mga repeat order kasi ako, yun lang talaga yung scent nila. Basta pag sabi na, Jeff, sa ako, alam ko na yan, panitan nila. So, meron sila kumbagang tinuka talaga sa akin. Yun lang, totoo yan. Meron namang iba, sinusubukan lahat. Ako naman, ang my personal favorite talaga is Lacoste White. Meron ka bang ganun brand, timpla? Lacoste Red ang meron ako eh. May Lacoste 2. So, isa lang muna. Pero soon, magdadagdag ako dalawa eh. Isa pa lalaki. Tapos na po babae, dalawa rin. Yun, request Lacoste White, Sir Jeff. Para mas makamura naman, di ba? Gagawin ko yan. Oo, kasi kung makakabili naman ako ng medyo affordable versus doon sa 5K, 6K na nasa mall, di ba? Ito na lang kasi nauubos siya eh. Kasi maganda nga rin itong gamitin. Sa akin lang din, syempre, kung meron akong mahal pabango, pwede mo siyang gamitin mas magagandang okasyon eh. Sa akin, kung PI ka, siyempre mas maganda pa rin talaga na maayos yung amoy mo sa PI or sa trabaho eh. So, maganda na siyempre yung first impression ng tao sa'yo. Pero, pwede mo rin naman siyang gamitin. Na maganda na may quality. Kasi yun naman pinakamahalaga eh. Sa akin kasi, parang Chinese yung dating malitang kita, mas marami benta. Ayoko kasi ng one time, big time eh. Ayoko ng malaki kita, pero after nun, wala na. Kaya may mga times, mga deal ako before na-reject ko or kumbaga nag-back out ako. Pag medyo alam ko na pera-pera na usapan, siyempre sa akin, kung long-term business yung gagawin mo, mas maganda pa rin talagang mahal mo eh. At the same time, kahit maliit yung nabibigay mo yung tao, mahalaga yun. Okay. So, sa tingin mo, Chef, gaano katagal mo pa gagawin to? Matagal. Gusto ko nga, pagtanda ako eh. Meron pa rin eh. Gusto ko nga yung may papanak kasi sa mga anak ko, yung ganun. At may turo din tayo kumbaga, medyo mahirap din kasi. Minsan, 3 months, 6 months, ano sa tingin mo yung edge mo sa ibang perfumers? Siguro, kailangan mo talaga ng pasensya pag wala kang benta. Kasi yung iba, pag wala ng benta, wala na. Pag wala ng benta, ipat na naman ang ibang business. Yeah. So, wala ka matapos nun. So sa akin kasi, pag may times din na dumating, walang benta, wala, ganun talaga eh. Push lang ng push hanggang sa makakapunta. Kaya yun, minsan may lumalapit na yung pag-visitor sa akin. Yun talaga yung kailangan pag-posession ng negosyo. Okay. So, Sir Jeff, pa-promote naman ng mga products mo sa channel natin na to para yung mga listeners natin, syempre, di ba? Ito, just take it. Available na yan. Pwede nyo rin akong i-PM sa Facebook. Pero yung Facebook page ko, meron pa rin naman. Hindi nga lang masyadong active. Mismong direct sa Facebook ko na eh. Or sa TikTok, meron din. Just make sense. Pero yun nga lang, wala pa siya sa online shop doon. Kasi TikTok page lang talagang ginawa ko nito. Pero pwede rin akong i-direct. Okay. So sa mga viewers natin guys, don't worry. Lahat ng info ni Jeff ilalagay po natin sa description. And also, please comment down below. Pwede rin sila mag-reseller ha. Iba yung price doon. Depende sa magiging quantity. Pwede naman na ipag-atat. Yung mag-price. Pero meron naman din akong price na naka-ready.
resellers, diba? Sila na battle, ipakuha nyo. Pwede rin sa mag-distributor. Okay, that's really good. So sa mga viewers natin, open for distribution tsaka reselling. Si Jeff, again, lahat po yan ilalagay ko po mamaya sa description. And also, if you have questions, please comment down below. Okay, so ito na Sir Jeff. Ano naman yung pwede mong i-advise doon sa mga tao na mahilig talagang magpabango? Ayun, tawag dito. Tulad sa mga sinasabi ko, sa mga pinentahan ko na before, okay din naman yung mga so talagang hiyang or talaga yung mga data. Pero maganda rin mga tulad ng mga Just Make Sense na una-una, mas mababa yung presyo. At the same time, nandun pa rin yung quality. Kumbaga, nilalaban din natin yung quality niya versus sa mga kilalang pabango dito sa Pilipinas. Thank you so much. Let's give it up, Sir Jeff. Thank you.